Pahina ng pahina kaya ano eh. Paano partner? Paano partner? Ang unang sasabihin mo sa partner mo, today salvation has come to me. 1 plus 1. Today salvation has come to me. Tapos pangalawa, sabihin mo, and to me also. 1 plus 1. 3 plus 3. Naniniwala kayo dyan? Kung totoo yung sinasabi nyo, anong huling sasabihin nyo? Balik tayo sa Sabado. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Kaya siya na ay sumamba at ito'y ating ipapangako. Babalik tayo Kailan sa Sabado. kung nais mo magpalain, simulan At tapusin ang gawain. at may mahalaga pang sasabihin. Sasabihin ang punong likod natin. Sa mga aral, Aral niya siya na giginhawa ang ating buhay. at bubuti pang tunay. Ang tunay, kung uuwi tayong sabay-sabay. Itaas ang mga kamay. Halina, Sama sama-sama, kaya siya na ay sumamba. At ito'y ating ipapangako. Babalik tayo sa Sabado. nais mo Magpalain, simulan at tapusin ang gawain. At may mahalaga pang sasabihin ang punong likod natin. sa mga aral ni El Shaddai. Aral ni El Shaddai, iginhawa ang ating buhay. At bubuti ang tunay, kung uuwi tayong sabay-sabay. Sabay-sabay itaas ang mga kamay. Kaya't halina, sama-sama, Kaya kaya siya na ay sumamba. At ito'y ating ipapangako. Babalik tayo sa Sabado. Kaya't halina, sama-sama, kaya siya na ay sumamba. At ito'y ating ipapangako. Babalik tayo sa Sabado. Kaya't halina, sama-sama, kaya siya na ay sumamba. At ito'y ating ipapangako. Babalik tayo sa Sabado. Babalik tayo sa Sabado. Babalik tayo sa Sabado. Purihin ang Panginoon. Okay, tasan yung mga prayer request at lahat ng inyong daladalahan. At tayo'y sama-samang manalangin. Sabihin natin, Panginoong Hesus, salamat po sa inyong pagdating sa buhay ko. Di man ako karapat-dapat, hinanap at nasumpungan ninyo. Kaya naman,
bilang aking pagtugon, babayaran ko na ang lahat ng utang ko at patatawarin ko na ang lahat na nagkasala sa akin. At buhat ngayon, hindi na ako a-absent tuwing araw ng Sabado. Amen? Amen. Okay, baba ang ating mga hawak kamay. Sa bilang kung 3, yuyoko kayo 3 ulit o liliyad. Ha? Depende kung anong kailangan nyo. Ha? Ibig sabihin, kung gusto nyong gumaling, gusto nyong malakas, iyon ang inyong abutin. Ha? At sasabihin nyo, today, salvation has come to me. Okay? 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay, you may be seated. At tingnan natin anong mayroon si Sakeo, bakit nasumpungan siya at pinuntahan ng Panginoong Hesukristo. Gusto nyo matulad kay Sakeo? Tatandaan nyo, salvation and Jesus are the same. Pag sinabing, today salvation has come to me, dumating sa buhay ko si Kristo, ang ating tagapagligtas. Amen ba? Hindi lang natin na papansin, pero pag sinabing today, anong another word for today? Now. Now salvation has come to me. Iyon ang araw na inilaan para sa atin ng Panginoon. First, know that Jesus knows every desire of every man. Tatandaan nyo ito na ang lahat na mithiin ng tao ay alam ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mapalad, sabi sa Matthew, mapalad ang taong nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ibibigay sa kanila ng Diyos ang kanilang minimithi. Sabihin niyo ang salitang desire. Desire. Now, every man must desire for himself or herself salvation. Every man and woman must desire for himself God's favor. Sabi sa Aklat Mga Awit, Kabanatang 37, talatang 4, kung di ko nakakamali, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Balikan natin si Sakeo, no? Luke 19 verses 1 to 5 first. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but being a short man, he could not because of the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately, for I must stay at your house today. Si Zacchaeus ay isang makasalanan, isang tax collector. Yung tax collector noon, pumapatong sa kanilang kinokolekta. Sabi sa Biblia, maliit na tao si Zacchaeus, kumbaga unano. No? Akala niya yung kanyang pagkamaliit, patatakpan ang kanyang kayamanan. So wala siyang dinidesire, mula na siya lumaki, kundi lumaki siya.
Kahit lumalaki yung kanyang katawan, lumaki siya sa paningin ng mga tao. Subalit, ang pinalaki niya ay ang kanyang bulsa. So, walang kasiyahan. Nasa kanya na lahat, sabi siya, he was a wealthy man, pero wala siyang kasiyahan. Then one day, he heard about Jesus of Nazareth. Napakinggan niya ang usap-usapan tungkol kay Kristo na taga Nazareth. And he desired to meet him, to see him. Nagkaroon siyang mithiin na masumpungan o makita man lang, masilayan man lang kung sino si Jesus. Saan man pumunta si Jesus, hanggang sa ngayon sa araw na ito, ay pinagkakalipumpunan ng mga tao. Maraming taong sumusunod sa Kanya. Bakit? Yung iba nag-uusyoso, yung iba naman dahil sa patutuo ng ibang tao na sila ay pinagaling ni Jesus. So naghahanap ng kagalingan ang mga tao noon. Tulad ngayon, karamihan sa atin ay na-attract sa gawain ito dahil may kailangan sa Diyos. So God creates a need so that we will need Him. Tatandaan nyo yan, kaya tayo na-attract not because of Him, because of His goodness. Sa kagandahang loob ng Diyos, ang taong makasalanan ay nakukuha niyang lumapit sa Diyos at magbalik loob sa Panginoon. And that is what God knows all the time. So, since Jesus knew that Zacchaeus wanted to see Him, hindi to si Zacchaeus naman ay hindi nagpaiwan. Nakipagsiksikan din. Pinakita niya yung kanyang desire sa pamagitan ng kanyang kilos. May mga taong nagde-desire makilala ang Diyos, pero nasa bahay na lang. Nakikinig na lang lagi sa kanilang radyo. Kaya hindi nila maranasan yung dapat maranasan ng taong totoong naniniwalang may Diyos. Ang tanong ko sa inyo, kayo ba'y naniniwalang may Diyos? Ako'y naniniwala diyan sapagkat naririto kayo ngayon. Nandito ba kayo ng Sabado? Okay. So, God knows every desire of man's heart. So, everything that comes from God will come to us once we desire for it. Ang sabi ng Panginoon, mapalad or happy is the man or blessed is the man who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Mapalad ang isang taong nagmimithing makasunod sa kalooban ng Diyos sapagkat ibibigay ng Diyos ang kanilang minimithi. Amen? So, imposible man, pag dinisar natin, kagaya ngayon, may kayong karamdaman. Once you desire for your healing that comes from God, God will meet your need. Amen? Kagaya ng isang babaeng dinudugo, hindi ba siya nagsabi niyang, gagaling ako? Pero sinabi niya, gagaling ako kung mahipo ko man lang ang laylayan ng damit ni Kristo. So, umalis siya ng tahanan. Hinatak niya yung kanyang nahuling lakas at nakapagsiksikan sa maraming tao. At yung desire niya ay pinagbigyan ng Panginoon. Nang magawa niya yung sinabi niya, nahipo yung laylayan, ano nangyari? Gumaling. Ang hindi mapagaling ng doktor, pinagaling ng Panginoon. Amen? So this is the case of Zacchaeus. That day, he desired to see who Jesus was. And true enough, nang umakyat na po sa sikamoro, puno ng sikamoro si Zacchaeus sapagkat pandak Hindi makita niya kung sino si Jesus sa karaming tao So nakipagsiksikan siya tapos umakyat siya doon sa puno ng sikamoro. Tama-tama doon dumaan sa kanya si Jesus. Hindi niya alam yon. Pagkatapos sinabi ni Jesus,
Zacchaeus, ngayon din. Ngayon din, makikita mo kung sino ang Kristong ibig mong makilala. Come down, sabi niya, ibaba ka dyan, Zacchaeus, at ngayong araw na ito ay tutuloy ako sa bahay mo. Anong ginawa ni Zacchaeus? Bumaba at winilcome niya ang Panginoong Jesucristo. Now, seldom I do this in this ministry for so many years, lest I be misinterpreted. We have to welcome Him. Kailangan tanggapin natin ng kusang loob sa buhay natin ang kaligtasan na alok ni Kristo. Ang biyaya na hinahanap natin na tanging si Kristo ang makapagbibigay. So, that day, tinanggap ni Zacchaeus ang Panginoon. Winilcome niya sa kanyang buhay. So, 3 things or 4 things I'd like you to remember about this gospel story. And the most important verse there is found in verse 9, which says, "Today, salvation has come into this house." Araw-araw, first is, tandaan nyo, you must have that desire. Have that desire. Kung paano pinakamimithi natin yung makapag-asawa ng tayo binata pa at dalaga, higit na pakamithi natin na dumating sa buhay natin ang Kristong tagapagligtas natin. Sabi sa aklat ng pahayag, I knock at your door every day. Laging kumakatok ang Panginoon sa pintuan ng ating buhay, ng ating puso. Hindi lang natin napapansin. Iba't ibang paraan. No? But sometimes, ang tao hanggat hindi nasa dulo ng kanyang buhay, hindi natin maalala kung saan talaga nanggagaling ang buhay natin at lahat ng ating ikabubuhay at ikabubuti sa buhay. Amen? So, the desire of Zacchaeus, tinapatan ng Panginoon. Tinapatan niya. When he reached this spot, pwede naman lagpasan yun di ba? Pero when he reached that spot where Zacchaeus was on top of the tree, naglalambitin doon na parang unggoy, tiningala siya ng Panginoon. Tiningnan siya ng Panginoon. And I know Jesus was happy looking at Zacchaeus that way and said, Zacchaeus, come down. I must stay at your house today. Today. And Zacchaeus, hindi niya akalain na ganun ang kanyang tatanggapin sa araw na yon. Hindi niya akalain, akala niya lalagpasan lang siya kasi hindi naman siya hindi niya kilala si Jesus. Naririnig niya sa usap-usapan lang. Pero nagkaroon siya ng desire. Kaya, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Lahat na mithiin mo sa buhay, ibibigay ng Panginoon. Amen? But, you must probe that desire by an action. Ito po'y pinatutuhanan ni Zacchaeus sa pamagitan ng kanyang pagkilos. Amen? Hindi niya pinalagpas yung pagkakataon.
Una, naririnig nating usap-usapan na kwento ko na ba sa inyo yung isang panauhin ko sa aking tanggapan. Kumakain na yung kanyang mister, kilalang attorney, ngayong congressman na. Sapat kumakain na rin ako. Pero yung misis niya na maganda, ayaw kumain, nakatingin sa akin. Hindi doon sa mister niya nakatingin, kundi sa akin. Pagkatapos sabi niya, Brother Mike, I'd like to say this thing before I eat. Kako, go ahead. Now I can say, I have seen in meet personally the urban myth. Ngayon ko masasabihan niya na nakita ko na yung taong hindi ka panipaniwala na pinag-uusapan sa bawat sulok ng bayan. Kako, sino yun? Ikaw yun. Pag sinabing urban myth, hindi ka panipaniwala. Hindi ka panipaniwala yung mga kwentong naririnig niya. Kako, ano ngayon, nakita mo, totoo, gwapo. Amen ba? Kayo, tatanginin ko kayo, anong tingin nyo? Brainwashing lang yan brainwashing lang yan. Amen ba? Then, the thing that decide that God, that money cannot buy for Zacchaeus, came to his house. Why? Because Zacchaeus responded positively. Tinanggap niya ang alok ng Panginoon. Bagamat sa tingin ng maraming tao, hindi sa karapat-dapat puntahan ng Kristong ito sapagkat siya ay isang makasalanan, mandarayang tax collector. Amen ba? Pero ganun pa man, tumuloy. Winilcome ni Zacchaeus ang Panginoon sa kanyang tahanan. Now, once Zacchaeus welcome Jesus doon sa bahay niya, yung mga tao sa paligid, nagbulong-bulungan. Sabi niya, akala ba namin ang Kristong ito ay banal? Bakit siya nakikisalo ngayon at tumuloy sa tahanan ng isang makasalanan? Kung totoong ito ay Diyos at Kristo at propeta, dapat kilala niya kung sino si Zacchaeus. Talagang kilala ng Panginoon kung sino si Zacchaeus. No? Ngayon, the third thing that happened inside that house is this. Once you welcome Jesus into your life, everything changes. Everything changes. Yung malungkot mong buhay, nagiging masigla. Amen? Yung pangarap mo sa buhay na hindi mabili ng pera, arirya na. Dumating na. Paano ngayon napatunayan ni Zacchaeus na yung hinahanap niya sa buhay na hindi niya mabili ng pera ay sumasa kanya na? Ito ngayon, tumayo si Zacchaeus. No? Sa katuwaan niya, pagdating ni Kristo sa kanya, pagpapahalaga sa kanya, because it was an honor for Zacchaeus that day na dumating sa bahay niya at nanuluyan sa bahay niya ang Kristong pinag-uusap-usapan sa bayang Israel noong araw na yon. So katuwaan niya, sapagkat ang unang bigay sa atin ng Panginoon, sa sandaling tanggapin natin siya openly in our hearts, kagalakang hindi mabibili ng pera. Para patunayan niya, ang sinabi ni Zacchaeus, Panginoon, sabi niya, kung ako man may nadaya, na sino man, isasauli ko sa kanya. At hindi lang yung sinabi niya,
kalahati ng aking kayamanan ngayon, pamimigay ko sa mga dukha. Voluntary yon. Voluntary yon, ha? Voluntary sa kanya yon. So, in other words, Zacchaeus really received and welcomed Jesus in his house as Lord and Savior. Amen ba? So, iyon ang patunay naman na tinatanggap natin si Kristo sa pamagitan ng bagong kilos, bagong anyo. Dati si Zacchaeus makasarili, para sa sarili lang ang kanyang kayamanan. Ngayon, hindi na. Voluntary, inalok niya, kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa lahat na darating sa Sabado. Sabi ni Zacchaeus yun, hindi ko sabi yun, ha? Baka singilin niyo ko sa Sabado, eh. At pagkatapos niya, lahat na nadaya ko, lahat na may utang ako, babayaran ko na. Amen? Para patunay na tinanggap niyo si Kristo, isipin niyo naman yung taong pinagkautangan niyo. Sa halip na kayo magagalit pag naniningil, magbabayad na tayo ngayon. Kusang loob. Pangalawa, lahat na tao na kagalit mo, ay kasusunduin mo na ngayon. Sapagkat yung kagalakang bigay ng Diyos, hindi maaring ariin ng tao para sa kanyang sarili. Nang masumpungan ko ang Kristong ito sa bingit ng kamatayan, yung kagalakang iyon na tinanggap ko, hindi ko sinarili at hindi ko maaring sarilinin sapagkat para sa lahat yun. Amen? Kailangan mahawa ang iba noon. So we become agents or witnesses of Christ, the Savior. Kaya naikukwento natin, di na tayo nahiyang sa karamihan. Si Zacchaeus tumayo sa harapan ng mga Pariseo at sinabi niya, ang sinabi ng kanya. Pinakita niya yung kagalakan niyang pinarangalan siya ng araw na yon ng Panginoong Kristo. Kaya nang marinig ni Kristo na yon, ay sinabi ni Zacchaeus, ang sabi niya sa lahat ng tao, today, salvation has come into this house. Sapagkat akuan niya ay naparito, ang anak ng tao ay naparito, hindi para sa mga walang kasalanan, kundi para sa mga makasalanan, sa mga nawawala, para hanapin sila tulad ni Zacchaeus. Amen ba? Now, brothers and sisters, tandaan nyo ito. We have to welcome Jesus openly into our hearts. We have to proclaim that salvation. We have to proclaim the goodness of God para malaman ng taong bayan na totoo ang Kristong ito. Ito ang nagbago ng buhay ko, nagbago ng direksyon ng buhay ko, ng masumpungan ko. At mula noon hanggang ngayon, ito ang aking ipinagsisigawan sa tao. At lahat naman na nakarinig nito, pinagpala ng Panginoong Kristo. Amen? Kaya huwag niyong sasabihin, hindi ako karapat-dapat, sa bagay, sa Misa, di ba? Yan sinasabi natin, hindi ako karapat-dapat magpatuloy po sa inyo. Sabihin nyo lang, gagaling na ako. Sasabihin lang, just say the word, and I shall be healed. Hindi nga tayo karapat-dapat. Sino bang karapat-dapat? Pero tayo ang hinahanap ng Panginoong Kristo. Tatandaan nyo yan. Then, our response is, may tinatawag diyan na conversion. Kumbaga, sa kotse, yung galing sa ibang bansa, nasa kanan yung driver set. Yung iba naman, nasa kaliwa. Dito sa atin, nasa kaliwa, di ba? Hindi ka pwede mag-drive dito ng kanan. Mababangga ka.
So kaya kino-convert yung makina para ilagay sa kaliwa yung driver set, yung magmamaneho. So ganun din ang buhay ng tao. Kung ba tayo noon suplado, nang masumpungan natin si Kristo, nang tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, hindi na tayo suplado o suplada. Kung baka tayo noon matapobre, ngayon hindi na. Matamayaman na tayo ngayon. Amen ba? Bakit matamayaman? Sapagkat laging sa kayamanan tumitingin. Amen ba? In other words, kung anong pagpapahalaga sa atin ni Jesus, ganoon din ang pahalaga natin sa bawat tao. Yan ang katibayan ng tinanggap natin si Kristo sa buhay natin. Tatandaan yung salitang today, the other word for today is now. Salvation has come now. So every day is the Savior's Day. Tatandaan nyo, ang bawat araw ay araw ng kaligtasan. Araw ng biyaya ng Diyos. Araw ng kagandahang loob ng Diyos. But many people misses this grace. Why? Because to the pasat sa atin ang tungkol sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Si Sakeo ay hindi po naging tudo pasa. Pinansin niya ang usap-usapan tungkol kay Kristo at minithi niya na makita man, masilayan man lang ng kanyang dalawang mata kung sino ang Kristong ito. At kinatagpo naman siya ng Panginoong Hesukristo. Nang tanggapin niya si Kristo sa buhay niya, nagbago ang lahat sa buhay ni Sakeo. Amen ba? Hindi na niya nakikita, napapansin yung kanyang pagkapandak. Sapagkat ang sino man nakipag-excite kay Kristo, kung anong tangkad ni Kristo, ganon din ang tao. Amen ba? Ngayon, paano naman natin mapapatunayan na tinanggap natin si Kristo sa buhay natin? Paano? Sa pamagitan ng bunga. Bunga. Since ang bunga ng Espiritu ni Kristo ay ano? Pag-ibig. So ngayon, nagtataglay na tayo ng pag-ibig na tulad ni Kristo. Hindi pag-ibig ng tao sa tao, kundi what we now possess is the so-called divine love of Christ. Once we possess this, nothing can separate us from the love of Christ. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Sa pag-ibig
pag-ibig ni Kristo. Sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Purihin ang Panginoon. Know that when you will come and receive Jesus into your life, your outlook in life will change from bad to good, from sinners to saint. Dati, inward-looking si Zacchaeus, makasarili. Subalit nang dumating sa buhay niya, ang Panginoon Kristo naging outward-looking siya. Ang kapakanan ng iba ang kanyang inaalala. Ang atensyon niya ay napupunta na sa iba, sa pangangailangan ng ibang tao. Luke 19:6-8 says, "So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, 'He has gone to be the guest of a sinner.' But Zacchaeus stood up and said to the Lord, 'Look, Lord, here and now, I gave half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount.'" Ngayon din, at araw-araw, ito na ang aking gagawin, Panginoon. Kung ano si Kristo, yan din ang magiging tayo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now today, taas ang ating mga kamay at kayo mga nasa inyong mga tahanan, saan man kayo naroroon, sa sandaling ito, tandaan nyo, today, salvation has come to us. Sabihin natin, Panginoong Hesus, salamat po sa inyong pagdating sa buhay ko ngayon. Kusang loob, bukas loob, na aking tinatanggap ang inyong pagdating, ang inyong alok na kaligtasan, kagalingan sa lahat ng aking karamdaman at biyaya sa araw-araw na tanging kayo po ay ang makapagbibigay sa akin. Jesus, come into my life. Be my Lord and my Savior, now and forever. Amen? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Tasan yung kamay. Isang kamay. Totoo bang tinanggap niyo ang Panginoon sa inyong puso? Then simula ngayon, maghahanap na kayo ng mga taong mas may pangangailangan sa inyo. Amen ba? Huwag niyong sarilinin si Jesus, pamahagin natin sa ibang tao ang Kristong ito. Ito ang sasabihin niyo ngayon at magpakailanman. Kasama ko si Kristo. Are you ready? God bless you. See you on Saturday. Tapusin ang gawain, may mahal na dapat sasabihin.